Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. And of course, kasama na rin po ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay. Particularly, yung ating mga OFWs po, no? O kababayan natin nasa iba't ibang parte ng mundo. Kayo naway nasa mabuting kalagayan din. And of course, kasama na rin ang inyong mga mahal sa buhay. Alright, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, so sa mga I would like to use these opportunities, no, na pasalamatan po ang ating mga subscribers, ang ating mga viewers, no, mga likers po natin, no, na nagtangkilik po sa ating mga videos, no, kasi kung hindi po sa inyo, ay hindi na po siguro tayo tatagal, no, dito sa ating usapin, no. At ako'y very grateful, appreciative, no, particularly those yung mga likers po natin, no, yung mga yung mga hindi po nag-skip ng ads, no. Alam naman po ninyo kung sino po kayo. Thank you very much. At saka yung mga nagpapadala po sa atin ng mga encouragement to go on at nagpapadala po ng comment, no, na na-appreciate po ang ating mga videos, no, at saka informative. Ay malaking bagay po 'yan, no, at nagbibigay po ng encouragement or motivation sa inyong lingkod, no. At sana pa sa mga ibang viewers, no, na hindi pa po subscribers because ayon po sa datos ng YouTube ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi po sila subscribers. Kung kayo man po ay nanonood ngayon at hindi pa kayo subscribers. At kung you find our videos interesting o informative at nakakatulong po sa inyong mga kababayan, kaibigan po ninyo, kapitbahay ninyo, kakilala ninyo, siguro po, wala naman po siguro mawala po sa inyo kung ako po hihirit ng isang subscribe, share, and like buttons po natin. Kasi po, the more you subscribe, the more you share and like our videos, mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube. And then, mapakalat po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak o kapitbahay na sila rin, no? I will also do the same. And then, mapalawig natin ang ating viewership. Okay? At ganun na rin, no? It could also have an impact dito po sa ating minimithi na ma-reach out po natin ang 1 million subscribers po, no? Hopefully, before the end of this year. Kung hindi man, early next year. And magagawa lang po natin yan kung kayo po ay hindi bibitiw at nandiyan po lagi sa ating likuran na nagbibigay po kayo ng inspirasyon at motivation na sa inyong lingkod na ipagpatuloy pa natin ang ating advokasya na makapagbigay ng legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan. Alright? Maraming salamat. Okay, let's now proceed dito po sa topic po natin sa video ito. Ito po may kinalaman sa sulat po sa atin na ni Phoebe Phoebe Mai, I hope I got your username correctly. Okay, si Phoebe Mai. Sabi niya dito, una po sa lahat, pagpalain kayo na may kapal at bigyan pa kayo ng mabuting kalusugan. Ay maraming salamat, likewise din sa iyo at sa inyong pamilya. Okay? Sabi niya dito, ito po may tanong po ako, sana hopefully mabasa ninyo at mapag-reply po kayo. Naibenta po ng tatay namin yung lupa na minana niya sa kanyang ama. Okay? May karapatan po ba kami sa pinagbintahan ng lupa? May share po ba kami magkakapatid sa first family? Kasi yung nakinabang lang lahat ay yung second family. Okay? Hope po masagot po ninyo ang inyong katanungan. More power po sa inyo at sa kanyang pamilya, and God bless. Okay?
Maraming salamat din, no, Phoebe May, sa inyong well-wishing po sa amin, sa akin, no, sa aking pamilya. Thank you very much, and likewise, God bless you. Okay, sa katanungan mo, no, maliwanag naman dito sa sulat mo na yung tatay mo, of course, ay mas buhay pa. In fact, meron nga siyang second family. At saka, yung kanya daw pinagbintahan ng kanyang naman ng property, no, ay gusto ng nakikinabang daw lang yun ay second family at hindi sila nakikinabang. So, ang tanong niya ngayon ay may karapatan ba ang mga anak, no, doon sa first family na makinabang naman doon sa pinagbintahan ng tatay nila na itong property ito ay minana ng tatay nila sa magulang nila. In short, yung property nito ay galing sa kanilang lolo. Okay? Na ay ibinenta ng kanilang tatay. Oh. At of course, obviously, nakikinabang daw sa, siyempre, sa pinagbilan ay yung second family. So it appears now, dahil naging byudo na ang kanilang tatay, ay nag-asawa na muli, at syempre, nakinabang ngayon ang second family. Now, unfortunately, Phoebe May, ay wala po kayong karapatan na makiparte doon sa pinagbilhan ng property na ito ay mana ng tatay ninyo sa kanyang magulang. Una, dahil ang tatay ninyo ay buhay pa. No? Ibang usapan yun na, na nawala ang tatay nyo, God forbid, at that's the only time na meron kayong karapatan sa mga naipundar o naiwang property ng inyong tatay, no? Whether sa kanyang share niya dun sa kanyang conjugal property niya, dun sa first family, at saka sa kanyang second family. But base sa kwento mo, buhay pa ang inyong tatay. At unfortunately again, itong property nito na sabi mo nga, mana, no, mula sa magulang ng tatay mo, ay hindi naman bahagi ng conjugal property nila ng nanay mo na yumao na rin. Diba? So, ibang usapan yun kung yung property na ibinenta ng tatay mo, okay? At ito ay bahagi ng kanilang conjugal property ng nanay mo, ay ibang usapan yun. In this situation, ay mayroon kayong karapatan kasi kayo ay may tuturing na co-heirs ng inyong tatay, no? So kasi ang sino ba ang co-heirs ng inyong namatay na magulang? Eh syempre yung surviving spouse, which is your tatay at saka kayong mga anak. So ang mangyari niyan, kukunin ng tatay mo, assuming na conjugal ha, ang property, kukunin yung kalahati, no? At yung natirang kalahati ay equally divided into kung ilang kayo magkapatid plus yung tatay mo ba. Kasi sila ay mga compulsory heirs. So in short, dito na lang sa usaping ito, yung 1/2 ay mapunta sa tatay mo bilang conjugal share niya at saka yung parte ng kanyang mana. So this is only for conjugal properties nila. Now, wag naman ilapit at pagdating ng araw ay mawala ang tatay ninyo. Okay? That is the time na yung anumang ari-arian na meron siya na maaaring nakuha niya yung parte ng mana niya, parte ng kanyang conjugal share doon sa first family. Ayun, okay? At saka yung naipundar niya doon sa second family, no? Ano man yung share niya doon, okay? Ay doon kayo may karapatan na magmana. Okay? Kasi unfortunately, itong mga property mong nabanggit ay hindi naman bahagi ng mana hindi naman bahagi ng conjugal property ng magulang ninyo. Kaya wala po kayong karapatan. So in short, nasa tatay mo yan. No? Kasi siya yung may-ari ng property na namanan niya. Hindi ito bahagi ng conjugal property. So nasa kanya na ngayon kung kanino niya ipamimigay. No? Kanino niya ipamahagi yung kanyang namanan na property. So unfortunately, ay hindi nga kayo nabibayaan. No? At karapatan naman niya ito dahil siya ay nagmamay-ari nito. Okay? At yung kanyang mga anak
ay wala pang karapatan dito, no? In fact, kahit nga doon yung mga second family niya, no? Yung second family niya ng tatay mo, yung asawa niya at saka may anak mo siya doon, wala din silang karapatan na mag-demand o magkaroon ng party. Nasa tatay mo na yan kasi siya yung may-ari, no? Na bibigyan ba yan yung kanyang asawa, second wife, o mga anak, o kung bibigyan din ba kayo yung mga anak niya sa first family. So yun po ang ating tatandaan. So hopefully, no, nasagot po natin yan, no, kay Baby Mai, no, sa kanyang sulat po sa atin. And then, with this in mind, ay maka-move on na kayo, move forward kayo. Alam na ninyo kung hanggang saan kayo, ah, ah, hanggang saan kayo pupunta, no? Saan kayo gagawin, no? Sa sitwasyon na yan. Okay? So hanggang dito na lamang at maraming salamat. Okay. So bago tayo patuloy, pwede po ba makahiram po ng oras ninyo, no? Meron po tayong pinopromote na libro and I hope, no, you can have copies of these books, no? Hindi naman po, lalo na kung hindi naman kayo lawyers, no? I highly recommend na meron kayong copy nitong Legal Handbook, a Daily Companion for All. At saka ito yung Handbook on the Bill of Rights. Ito po mga librong ito na aking nabanggit. Kahit hindi po kayo lawyer, no, ay malaking bagay po na magkaroon po kayo nito sa inyong workplace, sa inyong bahay. Yung po ready reference na po ninyo. Kasi ang mga libro pong ito, lalo na itong legal handbook, ay nandito po ay mga extract po ng mga batas po natin na may kinalaman po sa buhay ordinarily, no, sa buhay po natin from the time na tayo na-conceive, pinanganak, no, nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon ng marriage, no, may kinalaman sa family relations, hiwalayan, legal separation, annulment of marriage, divorce, no, at saka yung pagpatitulo ng lupa, mana, no, last will and testament, pag kinalaman din sa property, no, disposal of and use of properties, may kinalaman sa right of way, no, easement, labor and employees concern, no, ay ang mga issues po niyan, more or less po ay nandyan po, mga extract na batas na yan, no, dito sa legal handbook na conveniently makakatulong po sa inyo, no, if you have a copy of this book sa inyong bahay at saka sa inyong workplace. All right? And then, ito pong Handbook on the Bill of Rights, ito pong libro pong ito, this contains yung panangga po natin, no, sa pagpataguyod po ng ating karapatan sa ilalim po ng ating saligang batas. Lalo na kung ang estado po ay mag-exercise ng tinatawag nating kanilang inherent powers, no, bilang sovereign state. At ano yung mga inherent powers na yan? Na pag ito'y in-exercise po ng gobyerno, ng pamahalaan, ay more or less apektado po ang ating life, liberty, and property. Particularly, no, yung power of eminent domain, na kung saan ang private property po ay pwede pong ma-expropriate po ng gobyerno for public use and purpose subject to just compensation, although meron ding panahon na you could not be entitled to just compensation. And then, of course, yung power of taxation. Siyempre po, tax po yan, no? Pag nag-exercise niyan, apektado po yung ating bulsa niyan, no? So, ganon din po ang tinatawag nating arrest, no? Police power. Kailan ba pwedeng ma-arresto isang tao na walang warrant of arrest? Dapat ba may warrant of arrest, no? At kung tayo ay nasa kustodiya ng authorities under custodial investigation, ano ang karapatan ng isang tao under custodial investigation? At dahil ngayon ay tayo ay nasa digital world na kung saan ay laganap na rin ang tinatawag na cybercrime, na kung saan pag ginamit po ang ating electronic gadgets, no, tulad ng computer, laptop, tablets, mobile phone, no, sa ating
Pag ginamit po ito, pag ginamit po ito, ay ay maaring ma-subject po tayo sa cyber warrant. Okay? So, kailangan po na at least malaking bentahan na, no? Kung magkaroon po tayo ng kopya nito. Okay? At for your reference lang, no? Diyan sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. Okay? Ang mga libro pong ito ay mga hardbound po ito, na with respect naman po dito sa ibang libro, no? Sa labor laws po natin, corporate laws, or of course yung SIPRA, no? Ay yan po ay malaking bagay din, no, sa ating mga practitioners, no? Sa HR practitioners po natin, no, sa mga labor laws po natin, no? At saka sa corporate law, no? At saka po sa SIPRA, ito pong Code of Professional Responsibilities and Accountabilities, okay? Sa mga lawyers po ito. So I hope, no, at you can, if you're interested, pwede po yung makuha ng screenshot po yan, no? They have branches in Mandaluyong, Makati, Manila, no? At saka sa Cebu, at saka po dito sa Quezon City, and of course sa Davao, no? You can order online, paki-screenshot po yan, free delivery po sila. Okay? So hanggang dito na lamang, at thank you again, no, sa inyong pagtangkilik at sa inyong mga oras. Hanggang dito naman tayo. Maraming salamat at God bless.